9:54 PM, July 1, 2023, Didman's Vlog. Episode 72. Welcome. Driving muna. So Приятной поездки. i-activate ko na yung na-activate ko na yung camera. Yung dati kasing camera na ginagamit ko dito nag-fail na, no? Kasi nagsara yung Gamecaster, tapos nagrekomenda sila ng ibang platform. Hindi ko mapaandar yung video. So naalala ko meron na pala kung extra video sa Pasig. Ito yung ginagamit ko ngayon. So punta tayo dun sa ating discussion. So bago ito, okay, nagpadala ka sa akin. Okay, sinama ko na yung dati, pero hindi natin di-discuss yung nasa taas, yung sulat-sulat. Ito yung di-discuss natin, itong Mount Sinai. Nakakatuwa kasi. So alam mo na ang stand ng Christendom today. Di ba lang siguro sa mga ibang mga pockets of resistance. Ito yung patungkol sa sa law at saka sa grace. So normal na to na i-depict nila yung law na kontra sa grace. Pero pagka tinitinan ko tong yung mga ganitong illustration, nakakatuwa kasi totoo ito eh. So Old Testament nandun yung law, New Testament nandun yung grace. Walang walang falsehood yan. So ang law ay it picture sa Mount Sinai kasi galing ito sa Mount Sinai. Umakyat si Moses doon, binigay. And then yung sa grace naman, ito yung sa Mount Calvary na kung saan ipinako ang ating Panginoon. So again, walang yan. Walang mali dyan. So pareho. Ang law may demand, di ba? Obey. Pag hindi ka nag-obey sa law, katay ka. And then yung law, dahil may judgment sa law, ang teaching ngayon is because of grace. Whatever yung accusation ng law, wala na. Kinover na yun ng grace. So the way yung mga yung pag-depict ng yung pag-depict ng mga Christian dito sa yung pinadala mo about law and grace, ito ngayon yan. Tingnan natin dun sa chapter 1. Verse 17. Okay. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So yun ang sinabi dun sa sa John 1:17. And again, kinat yung previous verses saka yung mga susunod, yung mga next verses, no? So kinat na naman, inedit. So remember ang sabi ng Panginoon pagdating sa kanyang salita, wag mong ba yun? Do not add or subtract, no? Do not add or subtract. Uy, tinamaan ko si Mandalorian. So yung verse sa Bible ay makikita natin sa Deuteronomy 4:2 at saka sa Revelations 22:18-19. So ang sinabi dun sa Deuteronomy, NIV to, KJV ang gusto ko.
KJV, tingnan natin dito. Deuteronomy 4:2. Yan. Huwag magdagdag, huwag mong bawas. So, sabi na pa, huwag mo i-edit. Para maingatan mo yung utos ng Diyos sa iyo. So, huwag ka daw mag-edit. And then yung sa Revelation something. Wala. Revelation is do not add. Sige nga. 22, 18 to 19. So, ganito yung style natin ng pagbasa natin ng Biblia, no? Hindi tayo nagka-cut. Although ngayon parang kinakat natin, no? Pero gusto ko lang ipakita ngayon, no? Yung sinasabi sa atin ng Diyos na meron talaga siyang pasubali sa Biblia from the first book up to the last book na huwag niyong i-edit ito. Delikado. If any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. So sabi niya, yung mga nag-i-edit ng words, ito yung tanggal dito, natanggal din kayo sa kingdom ko, sa book of life. You will lose your salvation. Actually, ang dapat natin gamitin is, you will not get saved. Hindi ka maliligtas. Kapag pinuputol mo yung salita ng Panginoon, kasi once na pinutol mo yun, mali na yung masusundan mo. So, balik tayo dun sa yung ating diskusyon dito sa okay, sabi ko nga, itong Mount Sinai at Mount Calvary, walang mali dito, no? Tama lahat yan. Pag may sabing mali ito, madaling kontrahin kasi malino sa Bible yung Okay, balikan natin dyan 1:18, verse 17. Okay, di ba sabi ko, ang kagandahan ng King James Version is kung meron man dinagdag, ang King James kasi dagdag eh. Pag meron siyang dinagdag, sinasabi niya na dinagdag. Yung bawas naman yung NIV. Ang NIV panay ang putol niya ng Biblia, kaya makikita niyo, no? Butas-butas ang NIV. And then pag may footnote sila kung bakit tinanggal yung verse na yun, sasabihin nila wala yun sa original manuscript. Pero ang tinutukoy nilang original manuscript, yung manuscript na hawak nila, na kung saan ay pinagpuputol nila yung mga verses na concerned. Anyway, ang kagandahan nga ng King James Version, dahil nagdagdag sila, pero yung dinagdag nila, sinabi nila na dinagdag lang namin ito. Kung nagkakagulo to sa time ninyo, alisin ninyo. So, ano yung nakikita natin dinagdag dito sa chapter 17? Ito, yung but. Pagsingit ng but, indicating na yung bias ng nung nag-translate ng Bible na naturuan na sila at that time, namumukadkad na yung turo na magkalaban ng law at ang grace. Kasi lumabas lang itong gospel na to, yung gospel of disobedience, lumabas lang ata itong mga 200 years ago. Yung pinag-away yung grace at saka yung law. So ito yan. The law was given by Moses, but, so alisin natin yung but, grace and truth came by Jesus Christ. So pag bumalik tayo dun sa sa picture mo ngayon, yan. The law was, The law was given by Moses. Okay, hindi naman si Moses talaga ang nagbigay, kundi binigay kay Moses, and then from Moses binigay sa atin, sa tao. So the law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Parehong tama. Ang law galing kay Moses, sa Panginoon, tapos binigay kay Moses, and then yung grace naman ganun din, galing sa Panginoon through Christ naman. So meron dalawang picture, Old Testament and New Testament, and both are right. Okay, hindi yan magkalaban. And speaking of magkalaban, ito yung nangyari dyan kung bakit pinaglaban, no? So nung nilagay yung but, naging opposite ngayon ng naging opposite ngayon ng law, yung grace. Okay? So sa English, yan? Hindi pwede sa English grammar yan. Na ang opposite ng law ay grace, and ang opposite ng grace ay law. Pero ang religion, magaling siyang mag-twist.
Paano mag-twist ang religion? Tingnan natin sa nag-rhyme sa John 3:16, 2 Peter 3:16. Si Paul lang pinag-usapan dito, no? Si Paul. Sabi ni San Pedro kay San Pablo, tungkol kay San Pablo, yung long suffering ng Panginoon natin na nagdulot sa atin ng kaligtasan ay sinulat according sa wisdom na ibinigay kay Paul. Ngayon ang problema, as in all, sa lahat ng sinulat ni Apostle, speaking of these things which are, sabi niya, ang hirap intindihin. Napakahirap talaga intindihin yung sulat ni Paul. Kasi si Paul, meron siyang topic, and then, saka mo, kinakailang basahin mo yung buong book na sinulat niya, alam mo, sa Galatians, bago mo makikita kung ano yung pinag-uusapan niya. Ngayon, ang problema, pag kinat mo yun ngayon, wala na. Diba? Doon ka doon sa kinat, and then, ang nakalagay doon, kalaban ng law, ang grace. Pero dahil pinaglaban ng law at grace, ito na ngayon yan. Una-una pagdating sa salvation, ano ang opposite ng salvation? Ang opposite ng salvation ay condemnation. Ang opposite ng grace, kaligtasan din niya, salvation, ay damnation without the presence of God. Ang opposite ng law, obedience, no? Law, obedience, ay lawlessness o disobedience. Okay? Hindi opposite ng law ang grace at hindi opposite ng grace ang law, kasi both law and grace speaks obedience, speaks about salvation. So, nakuha na natin ito, napag-aralan na natin to, na dahil ginupit ang Ten Commandments. Okay, tingnan natin sa sa Catholic version ng Ten Commandments. Kita niyo to? Ano sabi niya? Yan lang, verse 1 lang. I am the Lord, verse 2 pala. Verse 2 lang yan. I am the Lord your God, you shall not have strange God before me. Pasok ang Protestant, you shall have no other gods before me. Wala talagang salvation dyan. Bakit? Ginupit yung salvation So, tingnan natin ngayon dito sa sa talagang verse, talagang Ten Commandments. Unang-una, ang nagsalita ng Ten Commandments na iyan ay ang ating Ama, Jehovah, or whatever, Yahweh. We don't know how to pronounce God's name kasi tinago yan sa atin ng mga Jew. So up to now, nanguhula tayo kung how do we say the name of God base dun sa tetragrammaton, yung Yod He Vav He. So anong sabi ng Panginoon? Anong commandment niya? Sabi niya, ako ang Diyos. Okay? Ako ang Diyos na nakakaalam na kayo ay under sa bondage. Alam niya na under tayo sa kasalanan. So, paano niya tayo tinalis sa kasalanan? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At kapag ang anak ng Panginoon ay tinanggap natin sa ating puso bilang ating Panginoon ng tagapagligtas, at siya ngayon na magiging Diyos natin, huwag na tayo magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Tingnan ko nga, maabot. Yan. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. So, diyan ngayon papasok yung bakit wala tayong ibang Diyos? Kasi ang Diyos natin ay yung nagligtas sa atin. Okay? So, malinaw na kapag sinunod mo yung first commandment, ikaw ay magiging ligtas. Pero pag ni-reject mo ang Ten Commandments, itong ikasampu ang ngayon ng Diyos mo. Ang sasabi ng Panginoon diyan, huwag mong kobetos na sa pag-ibig sa money at pag-worship sa pera. Sabi ng Panginoon, huwag mong ikokobet ang bahay ng kapitbahay mo. Ibig sabihin ng kubet, yung papainan mo siya ng salapi, gagawin mo siyang greed, na katulad mo, magiging greedy rin siya sa malaking pera o pera mo ng malaking pera para makuha mo yung kanyang bahay, para makuha mo yung kanyang asawa, para makuha mo yung kanyang mga katulong, ka-office, ay mga empleyado niya, para makuha mo yung kanyang business, no?
O kaya yung iyong business partner, no? So, yung ano, yan ang mangyayari ngayon kapag ang naging Diyos mo ay yung pera, covetousness. So, hindi mo tatanggapin si Christ sa first commandment. And then, dahil hindi mo tinanggap si Christ, etong maganda, pag tinanggap mo si Christ sa second commandment, required ka ngayon na sundin yung 10 commandments. So, tingnan natin yung second commandment ng sa Catholic. Sabi dito, you shall not take the name of your Lord God in vain. Teka muna, di ba ang sabi ng Protestante, ang second commandment daw ay, you shall, meron siyang ano, meron siyang tawag dito, yung shortcut. Ang sabi ng Protestant Ten Commandments, huwag kang gagawa ng imahen. So, inaaway nila yung mga Catholic na, gumagawa yung kumahen. Imahen, kalaban kayo ng Diyos. Sagot naman ng Catholic, saan? Wala naman sa Ten Commandments nila yung pinagbabal yung graven image. So, pareho silang mali, no? Gupit. Ang second commandment natin na ito, love me and keep my commandments. Corollary lang yung mga nauna, no? Kapag hindi Diyos ang iyong Diyos, kundi yung pera, gagawa ka ng imahen, gagawa ka ng image, meron kang ipapalit sa Diyos. Pero dahil ang Diyos nga ang iyong sinamba, ang Diyos ang iyong tinanggap, hindi ka gagawa ng mga images, kundi iingatan mo yung kanyang commandment. Ginupit yan, yung love and keep my commandments. Ayaw kasi ng mga founders ng Christianity natin ngayon na matuto yung mga Christian na sumunod sa Diyos. So yan nangyari. Okay? Balikan natin ang dapat balikan. Okay? So nakita natin ngayon na hindi magkalaban yan. Ang law, may kaligtasan sa law kasi ang law speaks about Jesus Christ. Kasi ang law is Word of God, Logos, and then Christ is Word of God, Logos. Pareho siya. Speaking of the same thing in law and grace. The law is about the commandment and the grace is about Jesus Christ. Jesus Christ and the commandment, one and the same. Isa lang siya. Because si Christ kasi lahat na utos ng kanyang Ama, sinusunod niya. Lahat na prinis niya sa atin, sinabi ng Ama niya. Hindi siya gumawa ng sarili niyang gospel, no? Ano yung sabi niya? Anong commandment I given to you? Ibig ba sabihin, bago yun? Lumayon, yun ang commandment ng God sa Old Testament. Yung 10 commandments. Kaya naging new sa time ni na Peter, yun nga, kasi hindi tinuturo. Okay? So, pag binalikan natin yung dapat nating balikan, yung dyan, meron ka makikita rito. Di ba sabi natin, wag kang balikan mo pa yung mga dati. So, binasa natin tong verse 17. So, alam na natin yung verse 1 speaks about Christ, siya yung Word, yung Logos. At ang Logos na yan ay kasama ang Diyos, Jehovah, Father. At ang Word na yan ay Diyos. And then, ang Word na yan sabi sa 14, the Word became flesh, no? Si Christ naging tao. At siya ay tumira sa atin. Kita natin siya. Mga apostol yung nag-witness sa atin. Okay? 16. So nag-witness si John the Baptist about sa ating Panginoong Jesus. Blah blah blah. And then sa verse 16 sabi niya, basahin na nga natin 15. John bare witness of him and cried, saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. And of his fullness have all we received, and grace for grace. Sa kanya pinasok niya itong law was given by Moses. Look at this, no? Grace for grace. Dalawa yan. And it is not the same. Yung first grace refers to the law of Moses. And yung second grace refers to our Lord Jesus Christ. Both are grace, both are salvation.
So, titinaw ko ng ilang minuto na. Okay, 20 minutes. So, yan ngayon yung yung explanation natin dito. Mount Sinai, Mount Calvary, hindi yan magkalaban. In Mount Sinai, the presence of God was there with Moses. And then at Mount Calvary, Christ, the Father was there. Siya ang nag-act na na high priest, and then inoffer niya yung kanyang anak. Ibig sabihin, yung buhay ng anak ibinigay sa atin. Okay? Grace yan. Law, ganon din grace. If you will remember, ano ba yung event bago binigay yung 10 Commandments sa mga Jew? Niligtas sila sa Egypt. How were they saved? In-institute yung Lord's Supper. Yung mamamatay yung lamb para sa kasalanan ng tao. So, anyone na magtuturo ngayon na natatapak dito sa sa 10 Commandments, sa law, tinatapakan nila yung ating Panginoong Yesus. So, they are not saved. Kung ligtas sila, ikukulong sila ng Panginoon. Saan sila ikukulong ng Panginoon? Sa church. Kasi yung church nagtuturo ng disobedience. So, anong mangyayari sa mga Christian who disobeys the law? Pasok sila dun sa sa kulungan, and then they suffer. Puro sufferings ang nakukuha nila kasi God is trying to correct them para itama yung pag-iisip nila. Kasi captive audience ngayon Pag nakakulong ka, so maririnig mo ngayon lahat na mensahe patungkol sa sa batas na kaya ka nakulong dahil di sa batas brinig mo. So isa-isa yan sa iyo. So ang pinaka resulta ng disobedience, suffering. So ano bang pangako ng Panginoon sa mga Jew dun sa Old Testament? Follow my commandment, wala kayong problema. Disobey my commandment, ang laki ang problema niyo. So the same thing today, Christians who believe na we are no longer under the law, or we do not have to follow the law of God, ang pangit ang buhay nila. Yeah, you can see them. They will be singing, they will be praying, they will be giving their testimony, pero ang testimony lang, laging bukang bibig nila, pinalo ako ng Diyos, pinalo ako ng Diyos, pinalo ako ng Diyos. And then, ang pinapalo lang ng Diyos, yung mga matitigas yung ulo, yung ayaw sumunod. Nakakatakot nga kasi merong sinabi ang Panginoon about shall be broken beyond KJV. Proverbs 29 verse 1. Proverbs 29 verse 1. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy, without healing. So, kinokorek tayo ng Panginoon dahil dinidisobey natin yung kautusan niya, pero nagme-maintain tayo na, no, tama ako, wala na ako sa law. At itong mga pagsubok na to, normal lang to kasi yan yung nasa New Testament na dadaan tayo sa maraming pagsubok. So, aral yun ni Paul. Of course, kasi nga yung pagsubok na dadaanan nila, di ba sabi ko sa iyo, situational not consequential. Sa kanila, kaya sila dadaan sa pagsubok because of the situation. The Jew rejected Christ, and then sabi ng high priest nila na kami, yung dugo namin at ang dugo ng anak namin ang babayad yan sa pagpatay namin kay Christ. So sabi naman ni Christ, sige, hindi lalampas yung generation nyo, makikita nyo yung aking pagbabalik. I-judge ko kayo sa sinabi nyo yan. So, alam na ng mga apostol na mangyayari yun, kaya panay ang warning nila sa mga Jew.
itong dadaan tayo sa malaking pagsubok ng mga Jew. Pero dumaan ba sila sa pagsubok? Oo, dumaan nga sila sa pagsubok, pero ibang daanan dinaanan nila. Doon sila sa safe side. Hindi sila doon sa dangerous side. Ano nangyari nung kinubkob ni sabi ng Panginoong Hesus na pag nakita niyo yung kinubkob na ang Jerusalem, tumakas na kayo. So, ang tanong yun, paano ka makakatakas? Nakubkob na nga. So, ang ibig sabihin ng kubkob na palibutan. So, dumating sa history na ganito pala nangyari, si Sextus Gallus, Syrian commander ng Rome, kinubkob niya yung Jerusalem. At sa Jerusalem, because it was Passover time, nandoon yung mga Christian at saka yung mga rabbinical Jews. Kalaban ng mga Christian nandoon sila. But because they are Jew, they are celebrating yung pagbigay ng Panginoon ng kaligtasan through the Messiah. Nag-break si Sextus Gallus. Inalis niya yung kanyang seed. So sabi nung mga disobedient Jew, ito yung ayaw tumanggap sa Messiah, yung mga Antichrist, sinagot ng Diyos ang ating panalangin. Sugurin natin sila. So sinagot nila yung mga Romans, pinagpapatay nila. Pero ano sabi ng mga Christian? Ito yung sinasabi ng ating Messiah ni Christ. Pag nakita nyo ng paliguran, tumakas na kayo. So tumakas sila. Situational. So inalis sila ng Panginoon doon. Yan yung parable of the wheat and the tares. So naiwan ng tares doon, yung wheat na alis na. Sinunog sila. Dumaan sila sa pagsubok. Because they disobeyed God. So ngayon yung mga Christian, ang persecution ang nangyayari sa mga Christian, yung trials na dumarating sa kanila is not situational anymore, but consequential. Consequence of disobeying God's law. Ginaya pa rin yung mga Jew na, sige, wala na tayo dyan. Sakit. So, dadaan sa maraming pagsubok. Pero yung mga Christian na sumusunod sa Diyos, dun sa Ten Commandments, and then they honor God, hindi sila dumadaan dyan. Kung magkasakit sila, may pera, may gamot. Kung maaksidente sila, sa tapat ng ospital. Pagdating sa promotion, hindi sila mapopromote, pero lumalaki yung sweldo nila. Mas mataas pa sa sahod sa boss nila. So, wala tayong magagawa. Ganun ang style ng Panginoon. So, yan lang, Kaya, warning. Good na pinadala mo ito. I really appreciate it. Kasi nga, ito ang stand ko rito. Walang mali dyan. Ang mali lang dyan, yung nagbigay ng meaning. Magkaaway yan. Hindi magkaaway. Magkadugtong yan, Oo. Kita mo to? Dugtong. They're joined. So, dyan lang. So, I hope na, nasagot nito yung nasa menu kung bakit mo pinadala ito sa akin. So, hanggang dyan lang. Magdadrive muna ako. Pero bago ako mag-drive, exit muna. Okay? Bye for now.